Nang minsan merong isang kwento tungkol sa isang bata, nilapitan po niya ang kanyang tatay. Sabi niya, "Papa, may pangarap po ako. Pagdating ng araw, gusto ko pong magtagumpay. Ano pong mapapayo niyo sa akin para makamtan ko yung aking pangarap at maging matagumpay ako paglaki ko?" Sumagot naman po itong tatay niya, sabi niya, "Tara, sama ka sa akin. May papakita ako sa iyo." Sumunod naman po itong bata at pumunta sila doon sa kanilang bukid. Dito po sa bukid, may alagang mga halaman na kamatis. Ito pong ama. At pinakita po niya yung mga halaman na nasa paso. Anong nakikita mo dito sa nakatanim na halaman? Tinignan po mabuti ng bata at nakita niya na very healthy, malusog po yung mga halaman. Sabi po ng bata, napakaganda po ng itsura ng halaman na ito. May bunga, berdeng-berde, tuwang-tuwa po yung bata. Pero pinakita po, susunod ng tatay, yung mga halaman na kamatis nakatanim dun sa kanyang lupain. Tignan mong maigi, ito naman mga halaman na nakatanim dito sa lupa. At napansin po ng bata, nakakaiba sila. Bakit? Medyo nangangayayat. Sabi po ng bata, "Papa, hindi po kamuka ng mga nandoon sa paso. Itong mga nakatanim sa lupa. Walang tumutubong kamatis, wala silang bunga, at medyo nagbra-brown na po, natutuyo itong halaman na ito." Tignan mo ito. Sabi po ng ama, ang pagkakaiba ng dalawa, yung mga nandun sa paso, sila lang yung mag-isa na nakatanim doon. Habang yung mga halaman na nandun sa lupain, may kasama silang nakatanim. At sino yung kasama nilang tumutubo? Mga sukal na damo. They are growing among weeds. Yun yung dahilan bakit nangangayayat sila. Yun yung dahilan bakit hindi sila malusog. Yun yung dahilan bakit hindi sila namumunga. Ngayon, ito yung payo ko sa iyo, sabi po ng ama. Kung gusto mo pagdating ng araw ay magiging matagumpay ka, lumayo ka at huwag kang makikisama sa mga sukal na damo. Sino ang mga taong ito? Yan yung mga negatibong tao. Dahil ang mga negatibong tao, yung mga haters, yung mga bashers, yung mga palaging nag-iisip ng masama, yung mga palaging may sinasabing hindi mabuti tungkol sa iyo, hihigupin nila ang lakas mo. Sila magiging balakid sa iyo para makamtan mo ang iyong pangarap. Sila ang magiging dahilan para hindi ka maging mabunga sa iyong buhay. Yun yung pinakamahalagang payo ko sa iyo. Umiwas ka sa mga negatibong tao. At hindi po ba, kung babalikan niyo po ang mga kwento sa Ebanghelyo, yan naman palagi ang ginagawa ng ating Panginoon. Kamukha na lang po sa nabasa nating Ebanghelyo ngayon. Ang ating Panginoon, siya na nga nagpagaling dun sa taong pipi. Napaalis niya yung masamang espiritong sumanib dun sa tao. Naging mabuti ulit yung tao, nakapagsalita muli yung tao. Namangha na nga lahat ng mga tao dun sa nakita nilang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Pero nandun din kasama nila yung mga Pariseo, yung mga kaaway ng ating Panginoon. At nakapag-comment pa sila. Sinabi nila na nagkakaroon lang ng kapangyarihan ng ating Panginoon magpaalis sa mga demonyo dahil siya ay tinutulungan din ng prinsipe ng mga demonyo. Pero tingnan nyo naman po, balikan nyo ang kwento. Narinig din ng ating Panginoon yon. Alam din ng ating Panginoon yung negatibong sinasabi nila tungkol sa Kanya. Alam din ng ating Panginoon na may naninira sa Kanya. Pero sinagot ba niya ang mga taong ito? Hindi. Pagkatapos niyang narinig yun, mababasa natin sa kwento na umalis siya at pinagpatuloy niya yung kanyang misyon sa mga ibang baryo. Nangaral pa rin siya. Nagpagaling pa rin siya ng may sakit. Nagpaalis pa rin siya ng mga masamang espiritu. Ibig sabihin, hindi nagpa-apekto ang ating Panginoon dun sa negatibo nilang salita. Ang ating Panginoon naging bingi dun sa masama nilang sa salita. At yan din po ang paalaala sa atin. My dear friends,
Be deaf to the negative talks of other people. Huwag mong bibigyan ng oras at ng pansin yung mga naninira sa iyo. Huwag mong sasagutin yung mga taong may sinasabi na ayaw sa iyo kasi they are not worth your time. Lalong-lalo na pag sinagot mo sila, mauubos lang ang lakas mo, masasayang ang oras mo na pwede mo namang gamitin sa iba pang mas makabuluhan at mabuting bagay. Again, do not waste your time with negative people, with your haters, with your bashers, because these people stops you from achieving greatness, success, and holiness in your life. Pansinin niyo po ito, tingnan niyo po ito. Bakit ba minsan sa ating buhay, meron tayong mga haters, meron mga taong ayaw sa atin? Bakit ba meron mga negatibong tao sa ating buhay? Pag dumarating na ang mga ganitong klaseng tao, ito lang po ang alalahanin niyo. Ibig sabihin, may ginagawa kang mabuti. Ibig sabihin, nagtatagumpay ka. Ibig sabihin, nagiging positibo ang iyong buhay. Amen? Because you will never have negative people if you are doing something negative in your life. The mere fact that you have negative people means you are doing something positive with your life. Amen? Tandaan niyo po ito. Sa paligsahan, pag ang tao, pag ang atleta na nakikipaglaban, malapit na sa katapusan, malapit na siya sa finish line, malapit na siyang magtagumpay. Yun yung panahon na mas maraming tao na nagbubu sa kanya. Di po ba? Kasi meron mga ibang tao ayaw siyang manalo. Meron silang ibang chinicheer. Meron silang ibang gustong manalo. Tandaan niyo po yan. Pag meron ka naririnig na hindi maganda tungkol sa iyo, galing sa ibang tao, anong ibig sabihin yan? Isa lang, nagtatagumpay ka. May ginagawa kang mabuti. Hindi niyo po ba napansin? Kung nagninegosyo kayo, may business kayo, sinong hindi tumatangkilit sa inyo? Sinong hindi bumibili sa inyo? Yung inyong mga kamag-anak. Kung man bibili sa inyo, hihingi pa ng discount. Di po ba? Konti na lang, hihingin, ayaw nila na kumita ka. Di ba? No? Hindi niyo po ba napansin? Pag meron kayong bagong gamit sa bahay, o napagawa mo ang iyong bahay, o nakapagbakasyon ka, pag pinost mo yan sa Facebook, ang totoo, meron mga iba sa group chat nila, pinag-uusapan ka. Amen? Bakit? Naiinggit sa'yo eh. Di po ba? Di niyo po ba napansin? Pag maganda ka, pag gwapo ka, siguradong may nakataas na kilay. Bakit meron mga negatibong tao sa ating buhay? Ang dahilan, tayo ay namumunga ng mabuti. Huwag mo silang papansinin. Huwag mong uubusin ang oras mo sa kanila. Huwag mong sasayangin ang panahon mo sa kanila. Because you have better things to do in your life. You have a mission to do. Kung bibigyan mo sila ng oras at panahon, baka hindi mo makamtan yung iyong tagumpay sa buhay. Baka masira pa ang iyong mga plano at panaginip. Kaya piliin niyo po ng mabuti yung mga taong pinakikinggan niyo at pinakikisamahan niyo. Piliin mo yung mga taong nagbibigay sa iyo ng tuwa at saya. Puntahan mo yung mga taong susuporta sa iyo. Tandaan mo, kung man makakarinig ka ng masamang salita galing sa ibang tao, nasa iyo na lang kung hahayaan mo yang manatili sa iyong isip, sa iyong puso. Ang susi sa iyong isip at puso, hawak mo. Huwag mong ibibigay sa ibang tao. Ano naman ang magandang gawin sa mga negatibong tao? Dito sa mga toxic na tao. Alay mo sila sa Diyos. Pagdasal mo sila sa banal na Espiritu. Ano ba ang banal na Espiritu? Diba? Siya yung umaapaw na tubig. Pag ang tao toxic na, anong ibig sabihin ng toxic? Lason na siya.
Paano mo maaalis yung lason? Kailangan mo yan hugasan. Di po ba? Kailangan mo yan linisin. At ano ang panlinis natin? Ang salita ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Kaya napakahalaga na lumayo ka muna sa mga negatibo at toxic na tao. Kung hindi, mahahawa ka din sa pangit at masamang ugali nila. Amen? My dear friends, God has planted something good in you. All of us has a good purpose that needs to be done in this world. God has given us a mission here on earth. At hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos kung palagi kang nakikipag-away sa mga negatibong tao. Amen? Kaya nga, buhos mo lahat ng lakas mo diyan sa panaginip mo, diyan sa pangarap. Mo diyan sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hayaan mo yung mga taong may masamang isip, masamang magsalita. Pero ikaw, magpatulong ka sa Diyos. Makikita mo, magiging mabunga ka, magiging matagumpay ka. In a garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed. Echoes of laughter,